Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Tungkol ba ron sa paksyon ng mga rebelde? Akalain mong dalawang grupo na pala ngayon ang rebelde rito sa Isabela. At imbis na magkampihan sila pa ang naglalabanan. Ang tapang pala niyang si Mirko. Akalain mong na-interview niya ang mga yon. Bat-bat pa naman ng mga armas ang mga rebelding yon. Nako, kaya naman pala nagkasugat ang paa ni Mirko Delikado ang mga taong ini-interview niya. Nakakalakad na ba siya noon nung napanood mo? Ewan ko. Hanggang dibdib lang naman ang kuha ng kanyang kamera. Pero ang gwapo pala ng batang yon sa telebisyon. Naku, pagpupuyatan ko talaga ang programa niya bukas. Magawa mo naman kaya. Ikaw itong 9:00 pa lamang ng gabi, hihikab-hikab na. Kontra ni Tata Indo. Iinom ako ng maraming kaping barako at nang hindi ako antukin. Ikaw ba, Katris? Panonoorin mo rin ba ang programa ni Mirko bukas? Tanong ni Yaya Siling. Nasa Maynila po ako bukas. May bibili na akong mga gamit para sa rancho. At mag-isa ka na namang babiyahe? Nasa tono ni Yaya Siling ang hindi pagsang-ayon. Sanay naman po ako, Yaya. Kahit na, mabuti sana kung hindi tag-ulan. Kinakabahan talaga ako sa tuwing bumabiyahe ka ng malayo at nag-iisa. Huwag po niyo akong alalahanin, Yaya. Kaya ko po ang sarili ko. Isa pa, baka sumama rin po sa akin si Stacy. Dadalaw raw siya sa biyanan niya kapag sinipag siya. Hindi pa pala sigurado. Kung isama mo kaya si Ernie, suhestyon ni Tata Indo, ang Ernie na tinutukoy nito ay ang binatilyong pamangkin nito. Wag na po, Tata Indo, saglit lang naman po ako sa Maynila At wala naman po akong mabigat na bibilhin. Ikaw na nga ang bahala, bata ka. Hindi mo naman siguro maiaalis sa amin ng Tata Indo mo ang mag-alala. Delikado na ang panahon ngayon. Naglipanan na ang mga masasamang tao. Kahit na rito sa lalawigan. Nako naman, walang mangyayari sa akin, Yaya. Pero hayaan niyo po, pipilitin kong makasama si Stacy. Kailan ba naman siya makakapag-independent? Kung hindi ngayon, nawala na ang papa niya. At sino ang makapagsasabi kung hanggang kailan mananatiling malakas sina Yaya Siling at Tata Indo? Mas matanda pa ang mga ito kaysa sa papa niya. You mean pinatulog mo na pala sa rancho ang Mirko Adriano na yon? Wow, Katris! That's Pete! Nanlaki ang mga matang wika ni Stacy. Nakasama nga niya ito sa pagluwas sa Maynila. Pati ang bunso nitong si Lian ay kasama nila. Madaling araw silang bumiyahe, kaya tulog ang bata sa backseat ng Bighorn. Ano bang Pete? Ano bang Pete ang pinagsasabi mo riyan, Stacy? May sugat yung tao, umuulan pa noon. Ayaw naman niya magpahatid sa isang hotel. So, napilitan akong patuluyin dun sa bahay. Bakit ganyan ka-defensive ka? Panlalaki nito ng kanyang mga mata. Kasi naman yung tono mo parang sinasabi mong sinasamantala ko ang pagkakataon. Di ka na mabiro. Alam ko namang may pagkamanan ka. Malabo kang manamantala ng lalaki. Baka ikaw pang samantalahin nilaw Hindi pa nagkasya, ay tumagilid ng upo ito upang mapaharap sa kanya. Well, hindi ba nag-attempt na manamantala si Mirko? Stacy, ang ibig ko pong sabihin
Kung hindi siya nag-flirt man lang sa'yo, hindi ka ba niya tinatanong ng ganitong line? May boyfriend ka na ba, Catrice? O kaya naman ganito, ano bang gusto mo sa isang lalaki? Siyempre kung interesado siya sa'yo, tatanong niya yun sa'yo at pag-uusapan nyo. Hindi ka agad siya nakasagot. Paano nahulaan ng kaibigan niya ang mga itinatanong ni Mirko sa kanya? Kung sa bagay, hindi na siya magtataka. Ligawin na ito noon pa man na nasa high school sila. Marami ng experience ito kung paano ligawan ng lalaki. Hindi mo na ako sinagot. May mga ilang bagay siyang itinatanong tungkol sa akin. Kung ano ba raw ang ginagawa ng mga tao sa Gamo para sa kanilang nightlife. Siyempre, tinatanong din niya ako kung saan ako gumigimik. Ganun lang. Minabuti niyang ilihim sa kaibigan ang iba pang napag-usapan nila ni Mirko. Kilala niya kung gaano katindi manukso si Stacy at kung minsan ay may pagka-pakialamera ito. I can't believe this. Hindi man lang siya nag-flirt sa'yo kahit pabiro. Nalalaos ka na ba, friend? Tila nananahimik na pakli nito. Tinawanan lang niya ito. O baka naman, pinaunahan mo siya ng I'm not interested look mo. Ano ka ba? Friendly ako sa kanya ha? Hindi kaya bading ang Mirko na yon? Lalo siyang tumawa. May naging girlfriend siya dati. At least, iyon ang nabanggit niya sa akin. Pero, posibleng may asawa na siya. Kaya siya ganon. Hindi ko naman kasi tinatanong eh. Kalimutan na nga natin ang Mirko na yon. For all we know, hindi na babalik yon sa Isabela. Pagkatapos niyang madisgrasya, hindi sumang-ayon ito. Sayang talaga. Napanood ko na minsan ang programa niya sa TV. Actually, 3 silang investigative reporter sa programa. Pero sa tingin ko, siya ang pinakamagaling sa kanila. At ang gwapo niya, Catrice. Catrice, hindi ka man lang ba kinilig sa kanya? Well, baka telegenic lang siya. Saka nung una ko siyang nakita, pawis na pawis siya, marungis. Malabong magkakras ang makakakita sa kanya. May pagdududa ang tinging ipinukol nito sa kanya. Bakit ba tayo kapag may namimit na binata? Lagi naka-full alert ang antena natin sa kung magugustuhan ba tayo nito o magugustuhan natin ito. Hindi ba pwedeng i-treat natin yung tao na tulad sa iba? Tinawanan siya nito na para bang napaka-absurd ng sinabi niya. Dahil po ang babae at ang lalaki ay parang magnetic field. Laging attracted ang South Pole sa North Pole and vice versa. At alam kong alam mo yun. Hindi na lang niya pinatulan ang agrumento ng kaibigan niya. Mahirap na, baka madulas pa siya at malaman nito ang iba pang napagkwentuhan nila ni Mirko. Malamang na ilang buwan din siyang kinukulit-kulit nito ng panunodyo. Malapit nang magtanghalian nang dumating sila sa Maynila. Kaya nang ihatid niya sina Stacy sa bahay ng biyanan nito, sa pako ay pinakain na rin siya. Hindi naman siya nagtagal. Kailangan na niyang bilhin ang sadya niya kaya nagpaalam siya agad. Ite-text na lamang kita kung makakasama kami bukas ha. Pauwi ulit. Pahabol ni Stacy sa kanya bago siya makaalis. Ibig mong sabihin baka maiwan pa kayo rito ni Lian? Nagkibit ito ng balikat. Naiintindihan na niya. Kapag ka naglalambing ang biyanan nito, na manatili pa roon ang apo ng mga ito, tiyak na hindi nga niya makakasamang umuwi ang mag-ina. Basta ite-text na lamang kita. 3:00 na ng hapon na mag-text si Stacy sa kanya. Katulad ng dapat asahan, humirit pa nga ang mga biyanan nito na manatili pa sa Maynila ang mag-ina. Dahil doon, ay mapipilitan siyang mag-hotel na lamang. Palilipasin na niya ang gabi bago siya bumalik sa Gamo. Mahirap na magbiyahe, lalo na sa gabi.
na walang kasama na maaaring kumausap sa kanya. Baka antukin siya at hindi niya makontrol ang sasakyan. Madisgrasya pa siya. Nakumpleto na niya ang kanyang mga pinamili nang maisip niyang mamasyal. Mabuti na rin na mapagod muna siya sa pag-iikot para kapag ka nag-check-in na siya sa hotel ay makatulog agad siya. Ganon ang lagi niyang ginagawa kapag ka alam niyang aabutan siya ng hating gabi sa daan. Sa halip na bumiyahe agad, ay nagpapalipas muna siya ng gabi sa isang hotel. Ngunit hindi pa man siya nakakalabas ng parking lot nang binilhan niya ng medical supplies ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya kilala ang numerong nakarehistro sa screen, kaya nag-alangan siyang sagutin yon. Ngunit naisip niya na baka si Stacy ang tumatawag. Naglobat na marahil ang cellphone nito at humiram na lamang ng ibang cellphone. "Hello?" ani niya. "Catrice," sagot naman ng nasa kabilang linya. Boses lalaki ito. Napakunot noo siya. "Sino to?" tanong niya. Hindi naman yon kaboses ni Paulo, kaya hindi siya kinakabahan. Ngunit hindi niya mabosesan kung sino yon sa kanyang mga kakilala. "Si Mirko. Nakalimutan mo na ba ako?" "Kaya pala. Paano mo nalaman ang cellphone number ko?" Wala siyang natatandaang naibigay niya rito ang alinman sa mga contact number niya. "Tinanong ko kay Yaya Siling, baka kasi hindi mo ibigay sa akin kung sa'yo ko hihingin." Hindi siya nagkomento roon, pero kung nagtanong lang ito sa kanya, tiyak namang ibibigay niya yon. Napatawag ka. Nakita kasi kita Nag-alangan akong lapitan ka dahil baka makaalis ka agad. Kaya tinawagan na lamang kita." "Nasaan ka?" Luminga-linga siya. Nakita nga niya ito sa kabilang kalye sa harap ng isang klinika. "Huwag ka munang aalis. Tatawid ako." Hindi niya inalis ang tingin dito. Habang tumatawid, naka-white sport shirt at walking shirt lang ang lalaki. Medyo paika pa ring maglakad ito. At ngayon, malinis ito at walang bahid ng tumutubong stubbled sa muka. Gwapo nga talaga ito. Ibinaba niya ang bintana ng sasakyan. Nang makalapit ito, agad na lumawak ang ngiti nito nang makita siya. "Hi Catrice, I'm so happy to see you. Kumusta na?" "Mabuti, ikaw ba? Kumusta naman ang sugat mo?" Medyo magaling na. Hindi ko pa nga lang talaga naiaapak ng mabuti ang paa ko. May kaunting kirot pa. Galing nga ako sa doktor Iminwestra nito ang klinikang katapat nila. Okay naman daw. Pagaling na. Hindi talaga ako makapaniwala na kotse mo ang nakita ko. Lumuluwas ka rin pala rito sa Maynila. Oo, pero bihira. Kapag ka wala na kaming medical supply sa rancho. Mas kompleto kasi rito kaysa sa probinsya Nakapamili ka na ba? Oo, tapos na. Tinignan nito ang suot na relo. Tamang-tama lang ang oras para sa snack. Pwede mo ba akong samahan? Sure. Teka lang ha. Paano ba to? May kasama kasi akong driver Okay lang ba kung makisakay ako sa iyo? At pasunurin ko na lamang siya mamaya sa resto na pupuntahan natin. Okay lang ba? Okay lang. Salamat. Sumakay ito sa sasakyan niya. Doon na lang nito tinawagan ang driver na binanggit nito. Isang Chinese restaurant ang itinuro ni Mirko na puntahan nila. Matyaga siyang iginigiya dito sa kalyeng dapat nalusutan nila upang madaling makaiwas sa masikip na trapiko. 1 month ang bakasyon ko para makapagpagaling. Anito na nasa loob na sila ng kainan. May fracture kasi yung isa kong buto. Naperwisyo ka nga pala talaga ng mga bandidong yon. Nagpapasalamat na rin ako. At ito lang ang naging injury ko. Na nakaligtas ako sa mga yon. Nga pala, naalala ko.
Thank you roon sa mga CDs na ipinadala mo ha. Nagustuhan mo ba? Oo, favorite ko lahat ng mga kanta roon eh. Salamat uli ha. Natutuwa naman ako. At nagustuhan mo pala. Mabutit nakakuha ka ng mahabang bakasyon. Actually, 2 weeks nga lang sana ang ibinibigay sa akin. Nakahirit lang ako ng 1 buwan. Hinihintay ko lang talaga ang go signal ng doktor ko para makaalis ako rito at makapagbakasyon sa ibang lugar. Saan ka naman pupunta? Sa inyo. Tinawanan niya ito. Yeah, right. Hindi ako nagbibiro. Kung hindi tayo nagkita ngayon, baka bukas ng umaga mapagbuksan mo ko ng pinto sa inyo. Ano naman ang gagawin mo sa amin? Doon ako magbabakasyon. I'll invite myself to stay there. Kakapalan ko na ang mukha ko. Pakiramdam ko kasi mas mapapadali ang pagaling ko roon kaysa rito. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi nito. What made you think na papayag akong magbakasyon ka sa amin? Alam ko kasing mauwin ka. Mabait, mabuti ang kalooban, at hospitable pa. Kung kinakailangan kong magmakaawa para pumayag ka lang, gagawin ko. Nangingislap. Sa pinipigilang tawa ang mga mata nito habang sinasabi yon. In short, bobolahin mo ko para pumayag akong magbakasyon ka sa amin? Siyempre hindi. Ikaw pa? Mahirap kang bulahin ah. Ang dali mong makatunog. Talagang makikiusap lang ako sa'yo. Bakit nga sa amin pa? Kasi nga, iba ang pakiramdam ko kapag ka nasa inyo. May peace of mind ako roon. At hindi nawawala ang saya ko. Kaya nga nasabi ko na mas mapapadali ang pagaling ko roon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maging reaksyon sa mga sinabi nito. Nakatingin lang siya rito na parang hindi niya naiintindihan ang sinasabi nito. Mag-order na nga tayo. Untag nito sa kanya. Saka pa lang siya natinag. I'm sure ngayon mo lang naisip ang bakasyong ito. Ani niya na makaalis na ang waiter na kumuha ng order nila. Dahil lang nakita mo ko? Of course not. Seryoso na tura nito. Mula nang umalis ako sa inyo, isip na ako ng isip kung paano uli makababalik doon. In fact, naka-empake na nga ang mga dadalhin ko sa pagpunta sa inyo eh. Talaga? Sabi ko naman sa iyo eh, hindi ako nagbibiro. Ewan ko ba? Para kasing may puwersang nagtutulak sa akin na bumalik sa lugar na yon. I think there must be a plan, a design for these things to take its course. Nakikita ko yun sa paligid nyo. Nag-aani ang mga magsasaka, nanganganak ang mga alaga nyong hayop, nililinang uli ang lupa at tinataniman. Ipinakakasta naman ang mga inahing baka, kambing at kabayo para muling magbuntis at manganak. At sa dinami-rami ng mga dumadaang sasakyan sa tulay na yon, ikaw pa yung natsyempuhan ko para hinga ng tulong ng araw na yon. I mean, there must be a purpose for all these things. Muntik na siyang napanganga sa haba ng sinabi nito. Ano bang ipinupunto mo? Hindi kita maintindihan eh. Ngumiti ito. Nagpapaka-profound lang ako para bumilib ka sa akin. Napanganga siya rito ngunit saglit lang. Hindi niya napigilang mapahagalpak ng tawa. Sumabay naman ito ng tawa. I don't believe you. Sabi niya maya-maya na natatawa pa rin. Nahinto ito sa pagtawa. Ngayon lang kita nakitang tumawa ng ganon. And it's make you even more enchanting, almost childlike. Lalo kang gumaganda kapag hindi mo pinipigilan ang ekspresyon ng mukha mo. If you want to laugh, why suppress it? It's a crime against nature. Natatawa na naman siya. Nagpapaka-profound ka. No, sabi nito. May ismag ng ngiti sa muka.
there's a cryptic message behind those phrases. I want you to decipher them. Use your heart, Catrice. Is the key unlocking the secret message. Umiling siya. Nagugutom ka na siguro talaga. Don't worry. Ayan ang mga in-order natin, oh. Wika niya nang makitang papalapit na sa kanila ang waiter. Dala nito ang malapad na food tray na puno ng mga pagkain. Ang hirap naman talagang magpa-impress. Minulagatan niya ito ng mga mata. Nagpapa-impress ka ba sa akin? Hindi pa ba obvious? At kapag ka tinatanong ako kung bakit, tatanungin naman kita ng, ano sa palagay mo? Walang kurap ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya habang sinasabi yun. At dito na po natatapos ang chapter 4 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.